Ridon na pikon. Nakita ko lang to kanina eh. Ewan ko kung kailan to. Panoorin nyo. Iyak. Ramdam ko yung Nagdadrama siya, bighati. tingnan nyo. Ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. Doon po sa mga Tapos binanggit po. tumatawa yung media. Ba't kaya tatawa? Doon po sa mga binanggit Hindi pa rin niya mahalata na pinagtatawanan na lang siya. Yung mga pinagsasabi niya. Walang naniniwala sa'yo. Kayo-kayo na lang. Pinagtatawanan na kayo. Alam niyo kung bakit? Dahil yung mga pinagsasabi niyo absurd. Di ba? Talagang, syempre yung sasabihin niyo, pabor sa inyo. Di ba? Ang hilig nyo nga ng mga side comments, name calling. Di ba? Kasi wala kayong ebidensya. Ramdam ko yung hinagpis. Ulol. Bakit ikaw yung naghihinagpis? Lalagyan ko lang ng konting malisya para mag-isip kayo, ha? Eto yon. Sabi ni Bunuan, yung 24 billion daw na leadership fund ng Senado, ang kausap daw nila dyan, si Senator Zubiri. Dahil siya yung presidente noon, yung Senate President. Ang tanong, meron bang agam-agam na si Zubiri ay boboto for acquittal? Kaya, nilalagyan na. Tinataniman na. Ha? Para pag magkamali, kulong na. Yun ba yun, ha? Secretary Bunuan? Pero hindi yun yung ano ko eh. Secretary Bunuan, kung kausap mo si Senator Zubiri sa ganyan, sino ang kausap mo sa Malacanang? Di ba? Kasi posible naman, hihingi ang mga congressman, hihingi ang mga senador, tapos hindi hihingi yung nandoon sa taas. Imposible naman yun. Lahat ng mga politiko alam yung hatagan dyan. Alam na may komisyon yan. Alam na may kumikita dyan. Alangan hindi sila sumalok doon sa balon na napakalalim na trilyon ang halaga. Imposible naman yun. Unang-una, Secretary Bunuan, nandoon ka nang binabalangkas yung budget dahil nga maraming kontrobersiya. Pinatawag ka sa Malacanang, kayo nila Pangandaman, nag-usap-usap kayo doon. Di ba kung anong gagawin nyo dahil maraming tanong, maraming question. Unang question doon, bakit mas malaki ang budget ng DPWH sa education sector? Na ginawa nyo ng paraan, yung ginawa nyo ay yung PNPA, yung PMA, yung National Defense College, at saka yung Public Safety College, inilagay nyo sa DepEd. Animal. Alam niyo yun, ha? Oo. Sa mga nakakaalam, sa mga nakakapanood na ng vlog ko, blinag ko yun ng extensive. Can you imagine, sa mahabang panahon, ang PMA, ang budget niyan, DND. Ang National Defense College, ang budget niyan, DND. Department of National Defense. Oh. Ang PNPA, ang budget niyan, DILG. Ang Philippine National Philippine National Safety College ay sa DILG. Tapos dahil medyo alanganin yung budget ng dahil puno ng DPWH eh. Puno, puro DPWH ang budget. Inilagay sila sa DepEd. Kaya pag mag-graduate sila, senior high. Ginawa nila ng paraan yun. Hindi ko alam kung ibinalik na ngayon sa DND sa 2026 national budget. Pero noong 2025, kasi napaka-controversial talaga nun. Yung nagyabang talaga yung Pangulong Marcos doon na, I read 4,900 pages, ulul. Kasi nga controversial. Ang daming mga unprogrammed appropriations. Yan yung taon na ipinasok
yung PhilHealth at saka yung PDIC na pinasoli ng Supreme Court na hanggang ngayon hindi pa sinusoli. Very controversial yung budget na yon. Di ba? Tapos, sasabihin nyo, kausap nyo si Subiri doon. Wala naman kaming pakialam, pakulong nyo yun kung meron. Para makabawi naman yung minority. Puro minority na kukulong eh. Magkulong naman kayo sa majority. Para it's atay. Wala yung pakialam doon. Kaya lang, nakikita namin na yung strategy na yan is deflecting the real issue. The real issue is Marcos. The real issue is the role of the president dito sa nakawan na ito. Alam niyo yung mga tao, hindi talaga naniniwala na hindi siya involved dyan. And it is my belief also na sa tingin ko talaga, involved siya dun. Ang tanong ko lang kasi sa inyo, Secretary Bunoan, at sa lahat ng nasa gobyerno, do you believe that the president does not know anything about it? Yung pagnanakaw sa gobyerno dyan sa flood control? Di ba? Can you honestly say na wala talaga siyang kinalaman dyan? Politiko yan. Imposible na hindi niya alam yan. Abay, totoo baga? Itong sinasabi ni Congressman Erice na nung DOJ Secretary pa si Ombudsman Rimulya ay nakatanggap ito ng 1.5 billion na confidential fund. Abay, kalaki. Pero walang na-question eh. Bakit walang question? Kasi nga, yung question, kini-question din ng ombudsman. Alangan naman imbestigahan yan ng Kamara de Representantes. Eh di naubos sila. Ang bilis lang kaya magpahinog ng kaso ni Boying at ang bilis din magpahilaw. Di ba? Oh. Kaya tahimik silang lahat pag ganyan. Sila kasi. Pero pag hindi nila kasali, hindi nagnakaw, walang uling. Hindi na ulingan doon sa flood control, abay kalaban nila. Animal tong mga to. Pinaglololoko na lang tayo. Natatawa ako dahil ano bang magagawa natin bilang mga ordinaryong Pilipino kung hindi salita na lang dito sa social media? Dahil hindi naman natin kaya na banggain yung mga yan. Harap-harapan, kaso por kaso, dahil kailangan ng politiko. E sinong matinong politiko ang malalapitan natin ngayon na pwedeng bumangga sa mga yan na hindi makukulong? Ayan si Erice, sa tingin ko. Sinosurveillance na rin yan. Malamang-lamang yan. Makukulong din yan.